Isang magandang araw muli sa inyo mga taga-subaybay at tagapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ako po ay nagagalak na kayo po ay nakaabot sa ikasiyam na pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon at wala po akong ibang hangarin na kayo po ay higit pang magkaroon ng pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng ating Panginoon. At bukod po diyan, dinadalangin ko rin sa Panginoon na kayo po ay bigyan ng ganap na pananampalataya na tugunin ang salita ng ating Panginoon at atin pong kinagagalak na nakapiling natin ng ilan nating mga tagapagturo, si Pastor Ramos, si Pastor Lugi, Pastor Trinidad at si Pastor Benji Terrible. Nawa ang kanilang mga katuruan ay inyo pong natunghayan at naisa pamuhay, lalong-lalo na po ang katuruan na binahagi sa atin ni Pastor Terrible kung paano po tayo magkaroon ng kaligtasan. Dahil po dito nakasalalay ang atin pong aralin sa araw na ito patungkol po sa kaloob ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay magkakaroon lamang ng kaganapan sa ating mga buhay kung atin pong tatanggapin ang ating Panginoong Diyos, tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan at tayo po ay nangabautismohan sa kanyang pangalan at tumanggap sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kalakip po ng atin pong gantimpala sa Panginoon ay ang pagkakaloob niya sa atin ng mga kaloob o yung tinatawag nating gifts of the Spirit. Kaya samahan po ninyo ako sa pananalangin sa mga oras na ito habang tayo po ay mag-aral sa ika-siyam na aralin patungkol po sa atin pong lesson na pagsasaliksik sa salita ng ating Panginoong Diyos. Magawa po ba nating pumikit at manalangin sa ating Panginoong Diyos? Mahabaging Diyos, Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoong Diyos, na matunghayan at pag-aralan ang iyong salita na magbibigay po linaw at liwanag sa amin pong daraanan, sa amin pong mga buhay. Ikaw po ang siyang magsisilbing ilaw. At dalangin namin, Panginoon, na ibayuhin mo ang aming mga pananampalataya ng lahat po ng aming maririnig sa mga oras na ito, Panginoon, ay maisa sa katuparan namin sa amin pong mga buhay. At ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang patuloy naming pong paninindigan at pananaligan. Kaya inaasahan namin, Panginoon, at pinananampalatayanan namin, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang aming makakapiling sa mga oras na ito sa amin pong pag-aaral. At ang lahat ng kapurihan ay amin pong inihahandog sa iyo at ibinabalik sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. In Jesus' name, Amen. Ang inyo pong lingkod na magbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon, ako po si Pastor Jesse Fortaleza, na kung saan ay nagpapastor po sa Winnipeg, Canada. At currently, tayo po ay nangunguna sa distrito ng Central Canadian District. At sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po ay tutunghay sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon patungkol po sa kaloob ng Espiritu Santo. At ito po, mga kapatid, ay may kaibahan sa narinig nating gift of the Spirit or the initial evidence of receiving the gift of the Spirit. Ito po ay bunga ng Espiritu Santo na atin pong tinanggap, na mayroon pong inisyal na ebidensya na kayo po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Ito po ay kasunod na kaganapan sa atin pong buhay, ang pagkakaloob po ng kaloob ng Espiritu Santo. So tunghayan natin ang salita ng ating Panginoon sa unang Korinto, kabanatang 12. Ito po ang sinasaad ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi ninuman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang
espiritong nagkaloob ng mga ito. Ngunit iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumilos sa mga taong gumagawa ng mga yaon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. So ito po yung tinatawag nating kaloob ng Espiritu Santo na kakayanan na gumawa ng isang himala o hindi ukma sa kaisipan ng normal na pagkatao dahil sa ang gumagawa nito ay hindi po yung tao mismo kundi ang Panginoon na sumukob po sa Kanya. Ito po mga kapatid ay para sa tulad ng sinabi ni Pablo, para sa ikatatatag ng iglesia ng ating Panginoon upang sa ikalalakas ng mga mananampalataya. Kaya ito po ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa mga nananampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Pero nais ko pong ibigyan ng tibay sa atin pong mga kaisipan na bagamat maraming kaloob ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, ito po ay nanggagaling lamang po sa iisang Espiritu. At yung Espiritu na yan, ayan po ang gift of the Spirit na binigay po sa atin. Ito po yung Holy Ghost na tinanggap natin matapos po tayo mga kapatid magsisi at nabautismohan sa pangalan ng ating Panginoon, katulad po ng naisasaad sa aklat po ng mga Gawa, Kabanatang 2, versikulo 38, nang sinabi ni Peter, magsisi ang bawat isa sa inyo sa inyong mga kasalanan at mga bautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesucristo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At pag tinanggap natin ang Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos, ang sinasabi ni Pablo sa aklat po ng Korinto ay bibigyan niya o binigyan niya ng kaloob ang bawat isang tumanggap sa Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay para sa ikatitibay ng iglesia ng ating Panginoon. At kung atin pong iisipin, panandalian mga kapatid, may ihahalin tulad natin ang kaloob ng Espiritu Santo sa bahagi po ng ating pangangatawan na meron tayong kamay, meron tayong paa, meron tayong iba't ibang bahagi ng katawan. Pero hindi lahat tayo ay separate from one another. Hindi tayo hiwa-hiwalay. Bagamat mayroong gumagawa ng himala, mayroong gumagawa ng kagalingan, mayroong nagpupropesiya, isang bahagi lamang po sila ng katawan at ito po ang iglesia ng ating Panginoong Diyos na kung saan ang motibo ng lahat ng kaloob na ito ay para pagtibayin panglubos ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa inyo pong mga nakikinig, mga kababayan, ay wag po nating isipin na parehas lamang po ang bunga ng Espiritu Santo at ang kaloob ng Espiritu Santo. Dahil ang bunga ng Espiritu Santo na sinasaad, mga kapatid, sa aklat po ng Galacia, ito po ang siyang pagpapatunay na ang isang mananampalataya ay sumusunod at lumalakad sa alituntunan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bagamat ang kaloob ng Espiritu Santo, ito po ay regalo, ika nga, na pag binigay sa iyo ng isang tao ang regalo, ay hindi na po niya binabawi ito. Pwede mong gamitin ang regalo na ito sa anumang bagay nang hindi ukma doon sa motibo na nagbigay ng regalo sa iyo. Halimbawa, binigyan kita ng regalo ng microphone. Pwede mong gamitin ang microphone na ito na hammer, nasa sa iyo yun. Pero ang bunga ng Espiritu Santo, mga kapatid, ito ay galing sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos na ito po ay maiyahayag lamang ng isang tumanggap kung siya ay patuloy pong lumalakad sa kautusan at sa salita ng ating Panginoong Diyos. Mayroon nga akong explanation at paliwanag sa pagkakaiba ng bunga ng Espiritu Santo at ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang tunay na ebidensya ng isang tao ay naglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoong Diyos ay hindi po ang kaloob ng Espiritu Santo. Bagamat pinapahalagan natin ang kaloob ng Espiritu Santo dahil nga tulad ng sinabi ni Pablo na ito po ay para sa ikalalakas ng iglesia ng Panginoon, para sa ikatitibay ng mananampalataya. Kaya
ginagawa po natin o inahayag natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Pero hindi po ito ang pruweba na ang isang tao ay namumuhay ng naayon sa salita ng ating Panginoon. Posible na ang taong may kaloob ng Espiritu Santo, gumagawa siya ng himala, datapwat ang kanyang buhay ay hindi ayon at tukma sa salita ng ating Panginoong Diyos. Posible ba ito, Pastor Jesse? Yes, ito po ay posible dahil sa ang katibayan na ang tao ay namumuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon at sa kautusan ng ating Panginoon ay hindi po ang kaloob ng Espiritu Santo, kundi ang bunga ng Espiritu Santo. Maaring sa inyo, nag-iisip kayo mga kapatid, at na papaano natin maipapaliwanag ang kaibahan ng kaloob at bunga. Basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos para atin pong matuntunan ang sinasabi pong kaibahan. Ito po mga kapatid, sa Aklat ng Korinto, sinabi dyan, nang binasa natin kanina mga kapatid, iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. At kung atin pong patuloy na babasahin ang aklat po ng Unang Korinto, Kabanatang 12, dito po natin makikita ang lahat ng niloloob ng kaloob o gift ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Datapwat sa aklat po ng Galacia, Kabanatang 5, versikulo 22, ito po ang sinasabi ni Pablo, na si Pablo rin mga kapatid ang siyang sumulat ng aklat ng Korinto, si Pablo rin ang sumulat ng aklat ng Galacia. At ang sinabi ni Pablo, subalit ang bunga ng Espiritu, ito po yung bunga o fruit ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas ng laban sa mga ito. Dito natin nakikita, mga kapatid, na posible ang isang taong magpropesiya o gumawa ng himala, pero wala siyang kagalakan, o wala siyang kapayapaan, o wala siyang katiyagan, o kabaitan. Dahil sa hindi siya napangungunahan ng Espiritu Santo, bagkus ang kanyang tangan-tangan, mga kapatid ko, ay ang kaloob lamang ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. So, bantayan po natin yan, mga minamahal. Bantayan natin na ang tunay na ebidensya na ang isang tao ay tunay na Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon ay hindi po ang kaloob ng Espiritu Santo, bagamat ito ay binibigyan natin ng kahalagahan, bagkus ang bunga ng Espiritu Santo na dapat pong mahayag sa atin. Amen. At magkaroon tayo ng pag-ibig, magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng kapayapaan, katiyagaan at kabaitan, kabutihan at katapatan at kahinahunan sa atin pong mga buhay. Dahil ang sinabi ni Pablo sa wala ng batas laban sa mga ito, ito po mga kapatid ang siyang pangunahin na ebidensya ng isang tao ay naglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoong Diyos. At ito mga kapatid, babalikan natin yung kaloob ng Espiritu Santo na tinatawag nating gift of the Spirit. Siguro, mas madali para sa atin na maunawaan ang kategorya ng siyam na kaloob ng Espiritu Santo. Ibabahagi ko na lamang sa inyo mga kapatid ang tatlong kategorya na kung saan makikilala natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Unang-unang kategorya mga kapatid ay kapangyarihan na malaman ang mga bagay na supernatural. Ika nga, ibig sabihin ng supernaturally ay hindi naayon sa ating kaalaman. Kasi kung naayon sa ating kaalaman, maaaring pumunta na lang tayo sa isang university o mag-aral tayo sa sarili at mag-inquire tayo ng napakarami pong karunungan. Pero ang kaloob ng karunungan ng ating Panginoon ay lingid po sa na-attain natin o natanggap nating karunungan mula sa sanlibutan. Ito po yung tinatawag nating kapangyarihan na makabatid o kapangyarihan na malaman o supernatural knowledge.
Tatlong bagay ito mga kapatid ang napapaloob po dito sa unang kategorya na ito. Unang-una ay yun pong tinatawag nating word of wisdom. Ito po mga kapatid ay dapat nating malaman na hindi lamang po gift of wisdom kundi word of wisdom. Hindi lamang po ito to know kundi kung paano po natin i-apply ang nalaman natin mga kapatid na kaloob ng Espiritu Santo. Naalala ko nga mga kapatid ang sinabi po sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 6, versikulo 8, na pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan kaya nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng maraming tao ng madla. Sa versikulo 9, ito po ang sinasabi mga kapatid, minsan nakipagtalo sa kanya ang mga ilang kasapi ng sinagoga at mga pinalaya at binubuo ng mga Hudyong taga-Cyrene, ang mga Hudyong taga-Alexandria, Sicilia, at saka yung mga Hudyong nasa Asia. Ngunit wala silang nagawa, bagamat gusto nilang debatihin si Esteban, dahil sa karunungang kaloob na ipinagkaloob ng Espiritu Santo kay Esteban. Ito po mga kapatid, mababasa natin sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 6, versikulo 8. Ito po yung alam mo ang salita ng Diyos at kung paano gamitin ang salita ng Diyos sa nauukmang panahon, sa tamang oras, at dito mga kapatid, nakikita at mamamangha ang mga tao na mayroon pong kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. Alimbawa rin mga kapatid, si Pablo sa aklat po ng mga gawa, Kabanatang 27, na nagkaroon ng kaalaman si Pablo tungkol po sa mangyayaring shipwreck o aksidente sa barko. At ito po ay inihayag din ni Pablo dahil po sa kaloob ng Espiritu Santo. Papaano niya nalaman na magkakaroon ng shipwreck kung hindi ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos ang kaalamang ito. So ito po yung tinatawag nating kaloob o salita ng karunungan o salita ng kaalaman. Na ito po ay napapaloob din sa unang kategorya na tinatawag nating power to know spiritually. At ang ikalawa mga kapatid na napapaloob dito ay yun pong salita ng knowledge. Now, ang Biblia hindi po nagsabing kaloob ng knowledge, kundi ang sabi ng Biblia ay kaloob na salita ng karunungan o salita ng kaalaman. At ang isa rito mga kapatid ay ang sinabi ni Pablo sa Colossians 2 verse number 3 that all knowledge, bagamat ito ay namamahinga sa kamay ng ating Panginoong Diyos, ito po mga kapatid ay ibinigay ng ating Panginoong Diyos bilang kayamanan o treasure. Ito po yung tinatawag na kayamanan ng kaalaman at kayamanan ng karunungan na nababanggit po sa aklat ng Kolosya, Kabanatang 2, versikulo 3. At kaakip din mga kapatid ng kategoryang kaalaman ay yun pong discerning of spirit. Yung nababatid mo ang espiritu, kung ito ba ay espiritu ng Diyos, kung ito ba ay espiritu ng tao o espiritu ng kaaway. Ito po mga kapatid ay tulad niyan, sinabi rin ng Biblia, hindi rin sinabi ng Biblia na gift of discernment o kundi ang sinabi ng Biblia ay discerning of spirits. Kasi maraming maging pastor nagsasabi na meron silang gift of discernment. Hindi po yun wala po sa Biblia yung gift of discernment, kundi ang sinabi ng Biblia ay gift of discerning of spirits. In other words, madidetect mo, malalaman mo dahil sa ikaw ay napangungunahan ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. Pag ikaw ay mayroon kausap, malalaman mo kung ito ba ay espiritu ng Diyos, kung ito ba ay espiritu ng kaaway, o espiritu ng
laman. Isang magandang halimbawa dyan, mga kapatid, ay noon pong sa aklat po ng mga gawarin, siguro kung dumako na kayo sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 8, meron pong isang tao rito na ang pangalan po ay si Simon. Si Simon ay isa pong, kung wala pong better term na matawag, isa po ay isang salamangkero. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay mahilig siyang magsalamangka. Kumbaga parang nagmamagic-magic siya para lituhin yung kaisipan ng mga tao. At noong nakita ni Simon na pag piniyatang ng mga apostol ang kanilang mga kamay, tumatanggap ng Espiritu Santo yung mga pinatungan ng kanilang mga kamay. At ang sabi ni Simon, gusto ko rin magkaroon ng ganyang kapangyarihan. Pero nakita, mga kapatid, ng apostol ng ating Panginoong Diyos, ang motibo ni Simon para gamitin lamang niyang pagkakitaan ng salapi para magkaroon ng kaganapan yung kanyang trabaho bilang salamangkero o magsalamangka siya, maging magician siya. No? Kaya noong nakita at na-sense ng mga apostoles na ito po ay hindi aayon sa Panginoon, kanila pong sinaway si Simon na kung saan meron po silang discerning of spirits. Ang ikalawang kategorya, mga kapatid, ay yun pong kapangyarihang gumawa. Ano ba ang mga napapaloob sa mga kategoryang ito? Naririyan na yung pananampalataya na sinabi ng Biblia na halimbawa dyan ay yung nagpagaling sila ng lumpo, mga kapatid. Sinabi ni Pedro at ni Juan, wala kaming ginto at pilak, bagamat kung ikaw ay titingin sa amin sa pangalan ng Panginoong Diyos, kanila pong natulungan itong lumpo na ito at nagkaroon po ng kagalingan samantalang nung kanilang hinawakan, siya po ay tumayo at siya po ay tumindig at nagsimulang magpuri sa ating Panginoon sa aklat po ng mga gawa. So ito po yung tinatawag nating pananampalataya. Meron kang kaloob na pananampalataya. Na ang pananampalataya na ito, mga kapatid, ay iba doon po sa tinatawag nating saving faith o pananampalataya nagliligtas, kundi ito po yung pananampalataya na meron kang pananalig na ang Panginoong Diyos ay kikilos na hindi mo inaasahan, na hindi kayang arukin o hindi kayang ipaliwanag ng natural na pag-iisip, mga kapatid. Ito po yung pananampalataya. At ang napapaloob din, mga kapatid, sa kaloob na ito ay yun pong tinatawag nating paggawa ng mga himala. Paggawa ng mga himala. Naalala nyo siguro, mga kapatid, sa aklat po ng Gawarin, sa aklat ng Gawa, Kabanatang 9, versikulo 40, meron pong isang babae rito na ang pangalan ay si Dorcas, na namatay. Hindi lang siya na namatay, kundi siya po ay ibinurol pa rin. Sa gitna ng kanyang pagkaburol, nalaman ni Pedro, mga kapatid, at si Pedro ay binagkalooban siya ng kaloob na gumawa ng himala. Kaya ang sinabi ni Pedro sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 9, versikulo 40, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya ay lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, sa bangkay na mismo na nakaburol, at sabi ni Pedro, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Ibig sabihin, ito po ang kaloob ng Espiritu Santo na may kakayanang bumuhay ng patay. Ito po yung working of miracles, mga kapatid. At ito po ay matatanggap natin, mga kapatid. Hindi lang po ito ibinibigay sa mga manggagawa, sa mga pastor, kundi ito ay binibigay din sa mga taong tumanggap sa ating Panginoong Diyos at nabautismohan sa kanyang pangalan at pinagkalooban ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ito po ang nagiging kaloob ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. At kaakibat din sa ikalawang kategorya na ito, mga kapatid, bukod po sa pananampalataya at bukod po sa paggawa ng himbala, ay yun pong tinatawag nating may kaloob sila ng kagalingan. Sila naman yung nagpapagaling, mga kapatid. Mga kababayan ko, hindi ito katulad ng mga doktor wakwak na naririnig ninyo kung saan-saan. Ito po, mga kapatid, ay kaloob ng ating Panginoong Diyos na kung saan sila po ay magpapahid ng langis o maglalagay ng kanilang mga kamay sa mga may karamdaman
at sila po ay napapagaling ng ating Panginoon. Hindi po ang tao ang nagpapagaling, kundi ang Espiritong lumukob sa taong ito ang siyang nagbibigay ng kagalingan sa sinuman pong mayroong karamdaman. Kaya wag po nating itaas ang tao, mga kapatid. Wag nating bigyan ng kapurihan ang tao dahil ang tao ay ginagamit lamang po ng Espiritong lumukob sa kanya, ng Espiritong nagkaloob sa kanya ng kaloob. Ito po yung tinatawag nating kaloob ng kagalingan. Ang ikatlong kategorya, mga kapatid, ay yung pong tinatawag nating kapangyarihan na magsalita. Kapangyarihan na magsalita. Ito po yung meron nang napapaloob dito yung tinatawag nating propesiya o yung nanguhula. Okay? Ito po, mga kapatid, yung mga taong nagsasabi kung ano magaganap at yung mga taong mangyayari nagsasabing kung ano magiging resulta ng mga kaganapang ito, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na sa Biblia na prophecy. Meron din po silang kaloob na kung saan ito po, mga kapatid, ang nagbibigay tibay at nagbibigay ng minsan paliwanag at nagbibigay po ng kapayapaan sa mga tagapakinig pag sila po ay nagbigay ng propesiya o nagbigay ng hula. Tandaan po natin, marami kasing mga manguhula dyan, mga kapatid, na hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagbibigay sila ng kagulumihanan sa mga tagapakinig. Ito lamang po ang isang magandang halimbawa, mga kapatid, na pag ang tao nanghula o nagbigay ng propesiya at nagbigay ng kagulumihanan sa inyong puso at sa inyong pag-iisip, ako po'y nakakasiguro, mga kapatid, na ito po ay hindi mula sa ating Panginoon. Kasi ang lahat ng mga bagay na nagbibigay ng hula na nanggagaling sa Panginoon, katulad ng sinasaad ng salita ng Panginoon sa Aklat ng Korinto, kabanatang 14, ang sabi diyan, ang propesiya ay naglilingkod hindi para sa mga tao na hindi mananampalataya, kundi doon po sa mga taong nananampalataya na kung saan sila po ay mabibigyan ng kapayapaan, mabibigyan ng comfort sa iglesia ng ating Panginoon. At dito rin sa kaloob na ito, mga kapatid, isang napapaloob dito sa kapangyarihang magsalita ay yung prophecy. Okay? Tatandaan natin, mga kapatid, ang kaibahan ng kaloob at ng bunga ng Espiritu Santo. So, hindi ibig sabihin na ang isang tao ay nagpropesiya, siya po ay naglilingkod ng husto at tama sa harapan ng ating Panginoon. Kinakailangan natin tignan ang kanilang bunga ng Espiritu Santo. Kaya, nais ko pong bigyan ng pansin ito, mga kapatid, dahil po sa maraming tao na ngayon, mga kapatid, ang siyang nadadala ng mga maling katuruan dahil po sa nakikita nilang paggawa ng mga himala o propesiya o nanguhula, mga kapatid, sa kanila at nagkakaroon din ng kaganapan yung mga hula dahil sa meron silang kaloob ng Espiritu Santo. Pero kung atin pong titignan, ang kanilang pamumuhay ay hindi po naaangkop sa salita ng ating Panginoon. Kaya madali po silang madaya ng ganitong uri ng mga mirakulo sa kanilang mga buhay na hindi po nila na pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon. Kaya ang akin pong maipapayo sa inyo, mga kapatid, sa mga oras na ito, bago po natin tularan ang mga nagpupropesiya, bago natin tularan ang mga nanguhula, atin munang pag-aaralan ng salita ng ating Panginoon at tignan natin ang kanilang halimbawa kung sila ba ay mayroong mga bunga ng Espiritu Santo o ang kanila lamang pong inihahatid sa atin ay ang kaloob ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. Ang kalakip dito, mga kapatid, sa paggawa at kapangyarihang magsalita ay yun pong tinatawag nating tongues o yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Ang layunin naman ito, mga kapatid, ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay unang-una ay para mapalakas niya ang kanyang sarili. Kaya kung kayo ay tutungo sa mga apostolikong iglesia, marami kayong maririnig na hindi man sila nangangaral, nagpupuri lamang sila sa ating Panginoon, bagamat sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po, mga kapatid, ay
may kahalagahan din doon po sa mga taong nagsasalita dahil sila po ay napapalakas ng ganitong uri ng kaloob. Ito po yung sinasabi mga kapatid sa unang Korinto, kabanatang 14, versikulo 4, na ang sabi diyan, ang sino mang nagsasalita ng mga salita na hindi na nababatid, ito po ay nagpapalakas sa kanilang mga sarili. O sa English pa, kung atin pong babasahin mga kapatid, he that speaketh in unknown tongue edifieth himself. In other words, sila po ay napapalakas ng kanilang pananampalataya kung sila ay nagsasalita sa iba't ibang wika dahil ito po ay pangungusap ng kanilang espiritu sa atin pong Panginoong Diyos. At ang ikalawa ay katlo mga kapatid na pangangailangan sa ganitong uri ng kaloob ay yun pong pagsasalita ng iba't ibang wika at mayroon pong magpapaliwanag ng kanilang mga sinabi. Kaya marami kayong mapapansin mga kapatid sa iglesia ng ating Panginoong Diyos na mayroon pong nagsasalita sa iba't ibang wika at mayroon pong magpapaliwanag kung ano yung sinabi ng taong ito na dahil sa sinabi ng Biblia, bagamat marami ang mga kaloob, iisa lamang ang espiritu na nagkaloob na ito. Marami ang pagpapahayag, pero isa lamang ang espiritu na nagpahayag nito sa kanila, mga kapatid. Kaya huwag po tayo magkaroon ng kagulumihanan kung meron pong nagsalita ng iba't ibang wika at meron pong nagpaliwanag. Pero nais ko pong ipabatid sa inyong muli na ang layunin nito, mga kapatid, ay upang palakasin ang iglesia ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabi mga kapatid na ang lahat ng sasalita ng iba't ibang wika at lahat na nagpapaliwanag ng wika ay nasa sa Diyos dahil yung iba ay nadadala ng kanilang emotion at isa lamang po ang babantayan natin. Na kung ang interpretasyon na ito ay mayroon pong halong kondemnasyon, ito po ay hindi sa ating Panginoong Diyos, kundi ito po ay sa laman at sa kaaway. Kaya nga kailangan natin mga kapatid ang kaloob ng discerning of spirits mga kapatid. The gift of discerning of the spirits para malaman din natin mga kapatid, ito bang nagsasalita na ito ay sa Diyos? O ito bang nagsasalita na ito ay sa laman? Ito bang nagsasalita na ito ay sa kaaway? Kaya ang lahat ng ito mga kapatid ay magkakalakip-lakip para po sa ikatitibay ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya nasain natin na magkaroon tayo ng kaloob ng Espiritu Santo, mga kapatid. But higit budiyan, nasain natin na magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, si Jesus mismo nagsabi, kayo ang mga sanga, ako at ang puno. Wala kayong magagawa ng wala sa akin. Kung tayo po ay hiwalay sa puno, bagamat tayo po ay mga sanga, hindi tayo mamumunga mga kapatid. Kaya kung tayo po ay gumagawa lamang ng sarili nating mga kaloob at hindi tayo nakakabit o nakaakibay sa ating Panginoong Diyos, hindi po tayo mamumunga mga kapatid. Kaya kailangan natin ng bunga ng Espiritu Santo. Kung ninanasa natin ang kaloob ng Espiritu Santo, higit nating nasain ang bunga ng Espiritu Santo dahil ito po mga kapatid ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? At isang napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin mga kapatid na pag tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, yung luma nating pagkatao ay napapalitan ng bago. Kaya nga itong aralin na ito mga kapatid, minsan ay hindi po nauunawaan ng makamundo at makalaman na pag-iisip dahil ito po ay naayon lamang sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kailangan nating tanggapin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya pangat, hindi nyo siguro napapansin mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoong Diyos minsan na kayo ay higit pang gagawa ng mga bagay na ito. Nung gumagawa ng miracle ang Panginoon, gumawa siya ng himala, nagpagaling, bumuhay ng patay, nagpakalma ng bagyo. Ang sabi ng ating Panginoon, greater works you will do than this. Ang sabi ng Panginoon, higit pa sa bagay na ito ang gagawin ninyo. Now, nung ako po ay nagsisimula pa lamang, naglilingkod sa Panginoon, isang kaisipan sa akin, katanungan, paano ko pa hihigitan ang
mirakulong ginawa ng Panginoon? Paano ko hihigitan ang Panginoon na bumuhay ng patay? Paano ko hihigitan ang Panginoon na nagpakalma sa alon, sa bagyo? Paano? Yun pala mga kapatid, nang sinabi ng Panginoon, greater works than this you will do. Ito po yung work of Calvary mga kapatid. Dahil ang greatest miracle of all ay hindi po yung paghula, hindi yung pagpagaling ng may karamdaman. Ang greatest miracle mga kapatid ay hindi po yung bumuhay ng patay, kundi ang greatest miracle ay yun pong tayo ay maghatid ng kaligtasan sa mga taong nasa kadiliman. Ito po ang higit na mirakulo na tatanggapin ng isang tao, mga kapatid, bukod po sa lahat ng kaloob na ibinanggit ko sa inyo, higit pa po sa discernment of the spirits, sa miracles and faith, kundi yung kaligtasan ng isang katauhan, mga kapatid. This is the greatest miracle of all. Dahil sa ang ating Panginoong Diyos, siya lamang po, mga kapatid, ang nagsabi. Minsan lamang po niyang sinabi kung bakit siya naparito sa lupa. Ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito para saliksikin at iligtas ang mga nawawala. Kaya nga't meron tayong pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Bagamat ito po mga kapatid ay makikita lamang ninyo sa inyong mga devices, sa inyong mga computer, pero ang layunin pa rin ng ating Panginoong Diyos ay upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang kayo ay magkaroon ng kaloob ng Espiritu Santo, at upang kayo ay magkaroon at mamunga ng Espiritu Santo at may hayag ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga buhay. Ang ating Panginoon lamang, mga kapatid, ang siya magbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Walang iba pang Diyos, walang ibang bagay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan maliban po sa ating Panginoong Diyos. At alam din ito ng kaaway, mga kapatid. Kaya gagawin ng ating kaaway ang lahat ng paraan upang hadlangan ang atin pong paglakad sa Panginoon. Naririyan na ang gawa ng sanlibutan, naririyan na ang gawa ng kaaway, naririyan na rin ang atin pong mga laman na kung saan patuloy tayo nakikibaka araw-gabi sa gusto ng laman at gusto ng espiritu. Sa maikling paliwanag, mga kapatid, nais kong paalam sa inyo na nasa sa inyong kalooban, meron pong dalawang uri ng forces na nakikipagtugma, nakikipaglaban sa bawat isa. Ang gawa ng laman at ang gawa ng Espiritu Santo. Gusto kong bigyan ng halimbawa ito para bang ilustrasyon lamang ito, mga kapatid, na parang mayroong dalawang uri ng aso na nasa atin, yung asong itim at yung asong puti. Na kung sino ang ating pakakainin sa dalawang aso na ito, siya po ang magtatagumpay sa kanilang pundigmaan, sa kanilang laban. Patuloy na nag-aaway itong dalawang asong ito, mga kapatid. Yung asong puti at saka asong itim. Kung anong ating pakainin, sinong ating pakainin, sila ang nagtatagumpay. Pinapakain natin ng asong puti ng salita ng Diyos, mapagtatagumpayan niya ang gawa ng laman na nagre-representa sa asong itim. Pero kung ang ginagawa naman natin, mga kapatid, ay puro sa laman at wala tayong panahon sa salita ng Diyos, kahit na tayo, mga kapatid, ay mananampalataya na, tayo po ay magagapi pa rin ng asong itim dahil ang pinapakain natin ay ang asong itim. Ito po ang kaaway, mga kapatid. Kaya dapat nating malaman na ang gawa ng Espiritu Santo sa ating buhay ay upang mabago tayo, magkaroon tayo. Ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. Wala na pong ibang hangarin ng Panginoon, kundi magkaroon tayo ng buhay na mapayapa, masagana, magkaroon tayo ng abundant life na tinatawag na sa Book of Romans chapter 12. Sa aklat po ng Roma, Kabanatang 12, versikulo 21, mga kapatid, naihayag dyan ang layunin ng ating Panginoong Diyos na ako at kayo ay magkaroon po ng buhay na matiwasay at magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. At ang payo nga ng ating kapatid na si Pablo, ito po ang payo ni Pablo, mga kapatid, sa aklat ng gawa ng Roma, Kabanatang 6. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masamang hilig nito.
Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at nabuhay na muli. At ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Amen. Itong ginagawa natin, ginagamit natin ang ating katawan bilang kasangkapan sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil wala na pong ibang hangad ang ating Panginoong Diyos. Alam nyo mga kapatid, ang ating Diyos ay banal. Hindi po pwedeng tanggapin niya sa kanyang sarili ang taong hindi banal. Ang taong hindi namumuhay ng may kabanalan sa kanyang buhay. Kaya masasabi ko sa inyo bago tayo magtapos sa araling ito mga kapatid, na ang buhay natin mga kapatid ay isa pong lakbayin. Na minsan nadadapa tayo, minsan natitisod tayo, huwag tayong manatiling nakadapa, kundi tayo po ay tumayo mga kapatid. At sinasabi rin ng aklat ng Hebreo mga kapatid na meron pong 200 na atin pong tinatahak. Ang daan ng pagpapala at ang daan ng sumpa. Ito po sinaad maging sa aklat po ng Deuteronomeo mga kapatid sa Lumang Tipan. Inihayag ng Panginoon ang 200 sa atin. Daan ng pagpapala at daan ng sumpa. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano bang daan ang gusto nating tahakin? Ang daan ng sumpa o ang daan ng pagpapala? Para sa akin mga kapatid, at alam kong para sa inyo rin, na inyong iniisip, na mas nanaisin po natin na tahakin ang daan ng pagpapala at iwasan natin ang daan ng sumpa. At dito natin makikita na tayo po ay lalago sa ating Panginoon, tayo po ay pagpapalain ng ating Poong May Kapal, at tayo po ay mamumunga sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Dating wala kang pag-ibig, dating wala kang kapayapaan, dahil katsagaan, ito po ay magsisimulang sumibol sa ating mga buhay. Kalakip ng kaloob ng Espiritu Santo ay kalakip din ang bunga ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ito po ang hangarin ng ating Poong May Kapal, at ito po rin ang hangarin ng inyong lingkod sa atin pong aralin sa mga oras na ito. Kaya patuloy ko po kayong inaanyayahan na huwag tayong tumigil sa pag-aaral at pagsaliksik ng salita ng ating Panginoon. Sa mga susunod po nating aralin, makikita na po natin kung paano natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok na inihahatid po ng ating kaaway sa ating mga buhay sa tulong din ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Bagamat ang ating mga katawang lupa ay walang kakayanan, bagkus ang kaloob ng Espiritu Santo at ang bunga ng Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Samahan po ninyo ako sa pananalangin sa pagtatapos ng atin pong aralin sa mga oras na ito, at akin pong dinadalangin sa inyo pong pananalangin sa ating Panginoon, lukuban kayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos at patuloy po kayong mamunga sa Espiritu Santo ng ating Panginoong May Kapal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa lahat po ng aming narinig sa mga oras na ito, sa kaliwanagan na iginawad mo sa bawat isa sa amin, sa kaibahan ng kaloob ng Espiritu Santo at bunga ng Espiritu Santo. Kami po'y nagnanasa, Panginoong Diyos, sa pagtanggap namin sa iyo, sa pagkaloob mo sa amin ng Espiritu Santo na may inisyal na ebidensya ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Gayon din po naman, lukuban mo kami, Panginoong Diyos, ng kaloob ng Espiritu Santo upang pagtibayin namin, Panginoong Diyos, ang iyong iglesia, mapagtibay din namin ang amin pong mga sarili sa amin pong mga pananampalataya. Bagkus patuloy mong ipaalala sa amin, Panginoong Diyos, ang kahalagahan ng bunga ng Espiritu Santo, na ito po ay naamin pong maihayag sa amin pong pang-araw-araw pong paglakad at pamumuhay. Nawa ikaw po ang siya maggabay sa lahat po ng aming tagapakinig at sa lahat po ng nag-aaral ng iyong salita. Gabayan mo sila at pag-ibayuhin ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagkauhaw at pagkagutom sa iyong salita. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, kami po'y nananalig na ikaw po ang siyang tutugon sa lahat po ng aming mga pananalangin sa mga oras na ito. Sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.